Hey, mabuhay. Magandang umaga po ulit. Bago po mag-umpisa, kailangan muna po sir tayo magbigay ng pagpupugay sa bandila ng Katipunan. Ito po, kung mapapansin ninyo, magkaroon ng pagbabago. Kasi napakadami yung... Una ko, siyempre, pakilala mo natin. Ang ating The Great, historian, King Cortez. Marami akong siyempre, mga kaibigan din yung historian na napatayo dyan, sinabi ko The Great. Kaya ako po sinabi The Great, mga mahal ko, napakadami kong kaibigan ng historian. Pero kakaiba ho ito, dahil si King, pare-pareho ho kayong may ginito ang talino, ginito ang puso, lahat po kayo pare-pareho. Pero iisa lang ho si King na nagdi-deliver ng libro. Special delivery. Special delivery. At napakaganda ho nung sinabi niya. Kung yun daw mga fast food na di-deliver yung pangkasaysayan. So, alam mo, yung sinabi mo ngayon, Tol, masyado akong kumangano. Totoo ho yun. Sapagkat yung kasaysayan ho yung pagkain ng karakter ng isang Pilipino. At tandaan mo natin, ang taong walang karakter, disgrasya. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Alam mo naman sarili mo. Oo. Kaya mga mahal kong kapatid na historian, huwag kayo sumama ang loob sa akin, nagiging great ang tao ito dahil siya ho ang lumalapit sa ating mga kababayan para malaman ang kasaysayan. Isa ho yun na bagay na dapat natin hangaan. Kasi ho, ang kaalaman hindi ho yan tinatago o ginagawa mong mataas ang sarili mo, ginagawa mo pahabol-habol sa iyo ang mga tao dahil gusto mo, ang kaalaman mo, gusto mo hinahabol. Ang kaalaman ay binibigay mo. Binibigay sa kanila kasi yan. Kumbaga dapat nilang malaman yan. Lalo na ngayon at maraming bagay para maabala ang mga tao. Mamalimusin nila yung kasaysayan nila. Kumbaga, ibigay natin. Kung may pagkakataon, may lakas tayo, ibigay natin sa kanila dahil pagka naintindihan nila ito, maasa tayo na sa susunod ng panahon, sila na ang lalapit sa kasaysayan. Napakaganda ko. May tanong lang ako, Tol. Yun ba, ikaw na namamasahin din? Oo. Hindi mo sinisingil yung tao. Pagka ako nagbibidyo, pagka shipment lang, papadala natin. Pero hindi ko na kaya yung Cebu. O si Martin, ha? Pinabati ko si Martin, ha? Nakabalik ko na yun. Yung aming komandante sa Amerika. Siya. Siya ang may dala ng may pag-asa dun sa Amerika. Napadala mo na siya ng libro. Sabi ko kasi yung ipadala sa kanyang direction muna sa Amerika, padala ko muna dun sa pamilya niya para mura na. Ayun. Tapos yung pamilya niya ngayon. Magpapadala ako. Tuwang-tuwa ako kasi malaking bagay. Napakalaking bagay. Kasi marami yung talagang katipunero sa panahon ngayon. Pakalat-kalat mo dyan, hindi mo alam, baka katabi yung katipunan yan, tumanggap mo ng dito. Pero kami yung mismo, uhaw na uhaw kami sa kasaysayan. Kasi kung ano lang yung available sa amin, yun lang yung amin eh. Kung ano lang yung ito, Yun na yun. Ang katunayan yan, ako'y pinagpala na nakapunta ako ng Espanya, nakapunta ako sa mga library doon, at doon ko nakita ang bigat ng Katipunan. Hindi ko nga nakakamdaman yan sa Pilipinas. Mabuti nga dito sa San Juan, sa pamumuno ni J.B. Sito. Nagkaroon ng museum dito. Diyan mismo sa tabi kung saan naganap yung unang labanan. Saka po ang National Historical Commission, NNCD po ang ito, meron ano dyan, authority magsalita. Hindi po, tayo po yung nakikiamot lang dito sa lugar ng National Historical Commission of the Philippines. Dahil lagi nga po bukas ito para sa mga kamayan. Kung nakikita natin na pasok mo sa mall ay puro produkto ng mga banyaga. Itong ating mga museo, di ba, iniimbitahan tayo, libre ito, atin ito, dito natin makikita yung sarili natin, dito tayo magkakaroon ng, kumbaga, ng dangal bilang mga Pilipino. Papaalala sa atin ng mga lugar na ito na yung kalayaang tinatamasa natin
dahil sa kanila, dahil sa sakripisyo nila. Siguro kung meron tayong panahon dun sa iba't ibang inaangaan natin ngayon, mayroong karapatan yung mga ano natin, yung mga bayani natin sa atensyon na dapat naman natin ibigay sa kanila. Dahil malaki ang matutunan natin. Para yung ating kinabukasan maging maganda. Kasi kung wala tayong babalikan dun sa sakripisyo ng mga tao nito, delikado talaga yung kinabukasan. Lolokohin na lang tayo ng lolokohin ng mga politiko. Ngayon, na minana nila sa mga Espanyol yung pangluloko. Yan ho ang nagaganap eh. Kaya ho, sana, kasamahan nyo kami uli ngayon. Nakita nyo naman ho. Ang mga libro na tayo. Hantang-hanta ho ngayon. Kasamang King Cortez sa mangyayari. Pare ko, upo ka. Upo tayong dalawa. Ano ko lang ito, ipapaliwanag ko lang ito sapagkat napakadaming mga naligaw eh. Oo, kailangan po natin itanong. Meron mo akong nabasa kasi na isang nagkomento. Hindi nga ako nakabasa eh. Ang nakabasa kasama natin sa Katipunan, sinabi na si brother, nagwawagayway ng bandila ng Magdalo. Ang bihira naman talaga, ano? Yan ho ang mahirap eh. Pagka nakikita ho natin ito kasi sa alibata ito. Ha? Ka! Ang ibig kong sabihin niya. Madalas na sasabi pa, ay daw yan. Hindi po. Ka! Ang ibig kong sabihin niya. Kalayaan, katipunan. Yan. Yan ho. Yan ang napakagandang pagpapaliwanag. Ito po ay selyo ni Andres Bonifacio. Ang Supremo. Sa lahat po ng pinirmahan, sa lahat ng dokumento, makikita ko yan. Katunayan nga, tuwan-tuwa ako, noong nagpunta kami sa bahay Nakpil, dyan sa Quiapo, doon sa parang ginuhit na larawan ni Uriang, patakas siya, nung nagkakaroon ng hulian, nandun sa ganito niya, katabi ng pistola, yung seal ng Katipunan. Ngayon, sino bang may-ari nito? Magdalo ba? O ang Andres Bonifacio? O ang Haring Katagalugan? Yan ang dapat ho nating Hindi ho ito pag-aari ng Magdalo. Ang Magdalo ho, nasa ilalim lang ng Katipunan yan. Ginamit lang ho nila yan. Hindi ko alam kung panglito nila o talagang galing sa puso nila na ginamit nila ang selyo ng Andres Bonifacio ng Supremo. Ngayon, nagtataka, ito po, yung selyo to, ayan mo nakita nyo pinakapan na ako ng aking kapatid. Ayan po yung sinasabi niya, ayan po yung selyo. Sana nakikita nyo, selyo ho yan. Ayan po. Tapos ito po yung pirma niya. Napakalinaw po yan. Salamat kapatid. Kaya yung pong Magdalo, wala po silang karapatan na angkinin ito. Wala po silang karapatan. Hindi po kanila to. At kami pong nasa Katipunan, kami po ang pwedeng gumamit nito. Kami pong mga tunay na sumusunod kay Andres Bonifacio. Hindi po kami naghahanap ng gulo. Kami po ay nagpapaliwanag na ang bandilang ito ay selyo ni Andres Bonifacio. At kung sino man po yung mga nagpapanggap na sinasabi sila yung Magdalo, medyo check your history, brother. Nandito si King Cortez, tanungin niyo siya. Okay, balik na po kami. Ito-turn over ko lang po itong bandila natin. Brother Peter. Right, salamat po. Okay. Buhay po ulit. Ito natin kinaan ito. Gusto ko sa atin. Yun. Yan. Okay. Una po, magpasalamat muna po tayo sa pinaglabanan ng museum. At dapat po kasi sa Tejeros kami, yun po ang idea. Napakaganda po kasi na pag-usapan ito. Doon mismo sa Tejeros, ang galing sana. Pasensya na po kayo, medyo
ako dahil wala pa ako nakukuha smart na, ano ba tawag doon? Pocket wifi. Pocket wifi. Oo. Pero pangako ko yan, kukuha ko ako ng pocket wifi para, kasi ibang brand yung sinasabi. Kaya doon, hindi pwede. Hindi ako pwede gumamit ng ibang brand. Oo. Pero ano yan, pangako. Babalik po kami dyan. At kami naman ako talagang palong-palo sa sinabi ni King Cortez na kailangan doon pag-usapan. Pero sa ngayon, pagpasensyahan niyo muna kami dahil hindi na makaantay yung topic. Hindi na makaantay. Kasi palapit na tayo sa kamatayan eh. Dapat pag-usapan na natin ito. Ilang linggo na lang. Oo, ilang linggo na lang. Oo. Kaya po, mga mahal kong kababayan, pakinggan po natin ngayon ang masasabi ko pong The Great King Cortez. And then, talaga, ano yan, galing sa puso ko yan. Sana lahat ng historian na magiging great din, na mag-deliver ng mga libro. Yan, totoo yan. Totoo yan. Malalim yun. Malalim yun. Kaya po, pakinggan po natin. Natapos tayo ng huli. Tapos tayo dun sa pag-aaral ng katipunan, yung pagtatag, kakaroon ng konstitusyon, di ba? Yung pinakita natin kasi malabong sabihin natin na mayroong inago ng gobyerno kung wala namang kinikilala ng gobyerno. Kaya, kumbaga, in-establish natin na pamahalaan sa Bonifacio. Pamahalaan ng katipunan, may proseso, may authority. At sa ngayon, nung nakikita ko pa yung ibang mga dokumento, meron silang sakloloang pagkamutan. Katipunan ng sakloloang pagkamutan ng mga anak ng bayan. Parang ng DSWD na DOH, kasama parmasya, kasama pati yung pampalibig. Gobyerno talaga. Oo. Gobyerno. Meron sila, kaya makikita nyo yung pangangailangan ng mga kapatid, meron silang proseso. May papel yan. Oo, meron yun. Meron guidelines yun kung ano yung mga dapat matutunin. Pati hanggang, kasi sakto nga naman, yung gobyerno ni Bonifacio, pagka kailangan mo, DSWD, yung saklolohan, kailangan mo po ng saklolo, di ba? Pagka kailangan mo ng gamot, may pagamutan naman silang tinatawag. Hanggang sa mamatay, pati punerarya, pati yung pensyon, yung mga namatay, yung pamilya na mga iiwan, meron silang nakahandang tuntunin. Pati sa pagkakasal, meron silang proseso, meron silang fundraising sa sinihan, sa teatro. Ginagamit nila yung teatro para makakalikom din ng pananalapi. At saka, ang matindi po mo dyan. Madalas na ganapan ni Andres Bonifacio, siya si Bernardo Apio. Ang matindi pong kumbaga sa pamitihan. So, makikita niyo po dyan na meron talagang pamahalaan, establishado yun. Hindi po pwedeng gumalaw ang katipunan ng walang pamahalaan. Ngayon, meron kasi yung sinasabi, meron daw bang konstitusyon? Meron. Pinakita natin, di ba? Gano'n, ano lang natin, i-refresh. Gano'n nakatagal yung gobyerno na yun? Di ba nung huli, 1892 ba? Oo, 1892, nakaready na. Tumatakbo na yung gobyerno. Oo, meron nang nakaready yung konstitusyon eh. Tapos nung nirevise nila yon nung August 1892, yung nakahanda na lahat, nakakatipunan ko. Yun po, kumbaga, makita ninyo, for implementation na yun eh. Ginagawa na. Tumatakbo na. Kahit na mabagal siya, pina-implement na nila yun kasi kumukuha na ng miyembro yung katipunan eh. At saka, ang nakapukaw ng pansin ko sa akin doon, yung dokumento sinasabi, mula sa araw na ito, walang kikilalaning kapangyarihan o pinuno o puno ang buong sangkalupaan, kundi ang kataas-taas ang katipunan. Mabigat to yun. Oo, parang sinasabi na. Pagsasarili na ho yun eh. Diba? Baga, walang independence. Independence na yun. Kaya kung titignan natin yung angulo na sinasabi nila Bonifacio, hiwalay na to sa inuunti-unti na tayong ihiwalay sa Espanya. Yun nga yung sinasabi nila kay Plaridel, sinabi ni General Blanco, el verbo de los separatistas, ang kaluluwa ng paghihiwalay ng Pilipinas sa Espanya, galing yung idea kay Plaridel. Okay, natawid yun hanggang sa katipunan, hanggang sa mga writings. Sabi nila Plaridel nun, sa tamang paraan. Plaridel, si Marcelo del Pilar po yan.
po. Opo, yung Kasama ni Rizal, saka ni Lopez. Graciano Lopez. Hay na sa La Solidaridad. Yung bayaw po ng unang pangulo ng ng Katipunan. Okay. Si Diodato Arellano. Kaya makikita ninyo, meron talaga silang meron talaga silang ugnayan eh. Hindi sila, kumbaga, Hindi nagkasalubong nagkasalubong talaga. Blood relation. Ang pa nga doon, ang account pa nga doon, pagka susulat si Meredith, ipapadala yun dyan sa Mias Caraga at sa bahay ni Diodato Arellano, kinukopya nila doon yung paso. Yung instruction. Kasi kahit saan... Galing Espanya. Galing Espanya. Dahil nagkakaroon sila ng correspondence. So, kahit na sa masandaria na usapan, kasi masundin si Bonifacio eh. Masundin sila karamihan sa kanila. Kaya makikita ninyo, isa itong coordinated na organization. Hindi ito yung... Kasi pag sinabi sa atin kami po parang samahan daw ito ng mga mahihirap. Diba? Tapos marami yung hindi nag-aral. Ganun nila pinakita yung Katipunan. Hindi nila pinakita na... Sinabi, komunista pa. Oo, socialista. Nakakuha po ako ng isang ulat ni Padre Mariano Gil. Ang sabi niya gano'n. Nung nilarawan ng isang auditor de guerra sa Europe, yung Katipunan, sabi nila, walang mahigpit na lihim na samahan silang nakita sa buong kontinente ng Europa na katulad ng Katipunan. Sabi, nakaligtas sa kanila ng ilang taon eh. Di ba nakasurvive? Kasi kung di ko kumpara mo dun sa... Saka ang maraming hinahangaan doon yung pagkaka-organize. Oo. Pagkaka-organize, pati yung... tandaan po natin, yung bilin ni Mabini. Culinary Mabini. Culinary Mabini sa Katipunan. Na huwag mamumpisal sa mga Friday, lalo na yung mga asawa nila, yung mga kapatid nila babae. Kasi medyo mababa yung loob ng mga babae. Diba? Parang pag nakarinig sila, di ba, may nalaman sila tungkol sa ganyan, yung subversibong mga gawain, kung pwedeng isuplong kagad yan, which yun nga yung nangyari. Kaya makikita niyo po, yung lawak ng network ng mga private, hanggang sa local level, hanggang sa karamihan ng lugar natin sa bansa, naka-establish na sila. Meron silang tema, yung Puerto de Vigilancia, yung mga secret police nun, mga nakasibilyan yun, hindi yun nakalitaw na na mga lugar. Hanggang ngayon naman, meron pa rin meron. ganyan, no? Mga nakalubog. Kunay balis na lang ng mga may simbahan at mga politiko ngayon. Kaya makikita niyo po, di ba, meron pang counter ang Katipunan. Kahit nalitaw yung kapangyarihan ng Kastila at saka ng mga Friday, sila rin, meron din silang proseso para, kumbaga, kahit na nandiyan dyan yung mga otoridad, makakilos pa rin sila. So, na-establish natin, merong pamahalaan, merong pamunuan, may proseso, May pondo. may ginagamit silang pondo, may mga tumutulong. Ang maganda dito, mayaman at mahirap ang nagtutulungan dito. Tsaka yung pagkaka-organize, yun ang mahalaga po doon eh. Kasi kailangan naman ng organizational skills eh. Pagka Hindi pa pwedeng sabihin na si Bonifacio ay may kakulangan. Sapagkat mula kay Diodato, sumunod kay Basa. Tapos siya na. Nung dumating si Andres Bonifacio, doon lumawak eh. Napakatindi. Matindi yun lang. Meron nabanggit dun sa Kartila Makabayan ni Cruz. Pagka nagsasalita ang Supremo, umiiyak siya. Pagka kinakausap niya yung mga papasok sa Katipunan, nakaramdaman. Kaya hindi kasi yan eh. Nagbumula. Oo, kapag naloaded kasi pag nakita mo, mahirap makapag-motivate ng isang tao. Lalo ba, bawat kakilala, pagbawalisin mo, mahirap yun. Di ba? Pero yung mag-aali ng buhay, ibig sabihin, kung gaano katalino yung nag-motivate sa'yo, kung gaano ka-persuasive, kung paano, kumbaga, kagaling, naramdaman niya yung pangangailangan na paunawa sa kanya, na higit sa lahat kung kinakailangan mag-alay ng buhay para sa bayan, mahirap gawin yun. Mahirap gawin yung katunayan, pagka kinumpera mo ng kapiraso, pasintabi po, makakasabihin naman. Kasi
kailangan natin ipakita yung dalawang bagay para makumpara natin eh. Merong Liga Pilipinas eh, sabi. Umira lang yun ng 3 araw. 3 araw. Ibig sabihin, makikita mo yung organizational skills ni Rizal, tsaka nila Bonifacio na ito, makukumpara mo, yung 3 araw na umira, namuli na kagad eh. Ibig sabihin, wala silang pag-aalala na maaari silang masuplong kaagad. Sila Bonifacio, hindi ka. Nahigapang nila, nahigapang nila kasi ang bilin ni Claridad eh. Kailangan... Ilan ba talaga ang figure na sabihin yung bilang ng katipunan bago na suplong? Ang sabi po kasi nila, ang mga talala, kasi como si lalo na ang ginagamit, meron pong 100,000, meron sinasabi silang gano'n. 300,000 daw eh, sabi. 300,000. Yung ba yung talagang figure? Eh, ang Yung problema po kasi ang sabi ni Tio Valenzuela, nung naglabas yung kalayaan, yung payagan nila, umabot ng 30,000 yung naging katipunero, so nadagdag sa kanila yun, no? Yung iba kasi nagsasabi, tinitignan mo, katulad yung mga ulat nila Ligata, nila Tabera, ano sila eh, kumbaga parang hindi sila part ng katipunan eh, kaya hindi ko magamit eh. Diba? Kumbaga, pero kung makikita nyo po, nung umpisa pa lang, Baka hindi sila nakatanggap ng kartilya, pero nakaabot sa kanila yung mga babasahin. Oo, kaya po ano eh. So, meron kasi parang automatic na, meron na sumali sa revolusyon Oo, eh. Hindi na hinintay ng magkartilya. Oo, Kasi yung... kasi yung pangangailangan nandiyan dyan. Oo, eh. Tsaka pagkatignan nyo po, yung katipunan, bago siya lumawak, meron ng mga loya yung iba-ibang mga probinsya. Baga yung 7 walong probinsya may mga loya na kasama doon. ng ating matawa. Oo, meron ng naka-ready organization. Kaya makikita niyo, i-convert na lang. Lahat yan preparation. Preparation yan para sa gusto nating kalayaan. Kaya dito po, malinaw na meron silang, meron proseso ng sistema. Hindi ito yung mahirap kasing mahirap magpasunod ng tao. Lalo na wala ka namang ipapasweldo. Diba? Tapos nakataya ka ang buhay. Diba? Yun yung mahirap. Evolution. Yung 8 hours nga lang na trabaho, pagka sumobra ng konti, magreklamo. Ito hindi, taya lahat. Kaya lahat, pati buhay. Pati buhay, diba? Kaya ahanga ka talaga sa kanila eh. Ahanga ka sa kanila. Kahit na gamitin natin sa paghahanap buhay, yung prinsipyo ng katipunan, magagamit natin siya eh. May isa pa akong tanong, kapatid. Kasi madami dyan na, yun, kung hindi, wala tayo talagang figures ng ilan ng katipunan. Pero malinaw na ang katipunan, buong bansa yan. Oo. Kasi sinasabi nila, maraming galing-galingan eh. Yung haring katagalugan daw, Tagalog lang daw yun. Kailangan mo ipaliwanag yan. Oo, kasi Bago tayo makarating, kasi kaya ako namin sinasabi ko, bago tayo makarating sa Tejeros, pinaliliwanag lang po namin sa inyo, may gobyerno na. Kailangan mo kasi malinaw eh, kung bakit nagkaroon ng impeachment. Yun nga ho, yung lolo ng mga impeachment, yung nangyari sa Tejeros Convention, no, 1897. Kaya po namin binabalikan lang namin sa inyo. Konti na lang po ito, yung patungkol sa gobyerno ng umaandar nung panahon na yun. Yun. Ito, katulad po nito, mga kababayan. Pwede ba natin sa ito? Ito yung ginagamit nila para yung mga papasok sa katipunan, maintindihan nila yung tungkol sa samahan, no? Makikita nyo dito, yung Tagalog, meron siyang asterisk. Sabi dito, pinaliwanag kung ano yung salitang Tagalog. Kasi sabi nga, pang Luzon lang daw eh, di ba? Sabi dito, si Emilio Jacinto ang may sulat po dito, no? Original to na dokumento ng katipunan. Sabi dito, sa salitang Tagalog, katuturay ang lahat ng tumubo sa sangkalupaang ito, sa Makatwid, Bisaya man, Iloco man, Kapampangan man, etc. ay Tagalog din. So, linaw nun, alinaw. Kumbaga, itong samahan na to, pang buong kapuluan siya. Ang tinatawag lang nila, Katagalogan, kasi yun naman ang tawag sa atin, kahit na bago pa dumating yung mga di ba? Kahit bago pa dumating yung mga Kastila.
Kaya makikita nyo po dyan, hindi po totoo na ano lang yan. Hindi po totoo na sa Luzon lang. Dahil kasi meron po sa Mindanao, katunayan, pinapunta nga dun si Restituto Javier para mag-start ng katipunan dun. Tapos meron din sila Castillo, sila Ikban, sa bandang Panay naman. Kaya makikita nyo po yung bandera natin, yung tatlong bituin, di ba? Ang pagkakaalam natin doon, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero nung pinaliwanag po yun, nung mga panahon po ng revolusyon, ano po yun? Luzon, Luzon, Panay at Mindanao. Dahil kasi, doon sa lohika na yung 8 sinag ng araw na nasa bandila natin, yung 8 probinsya na lumaban, yun naman din po yung mga unang lumaban, Mindanao, Panay at saka Luzon. Kaya makikita ninyo, magkakasama po yan, yung buong Pilipinas. At saka maghintay po kayo sa tamang panahon na makikita ninyo, pang-international ang katipunan. Hindi lang yan pang Pilipinas, pang-international. Meron kinilala sa buong daigdig. Meron katipunan sa ano? Sa ibang bansa. Meron katipunan sa Ba, maganda. Abangan yan. Abangan. Okay. Sa Teros na tayo. Oo, kaya yan. Tayong tumalon. Oo, ngayon, Disyembre, may meeting sa Imus. Nakita na sila doon. Meron na silang pinapropose na hierarchy. Meron na silang gustong ilapit at gusto nilang palabasin na wala pang gobyerno ang katipunan, kaya kailangan magkaroon. Kaya makikita ninyo, medyo iniingatan ko kasi na makapagsalita ng mga bagay na hindi nararapat. Kaya ang dinala kong mga libro dito, yung mga abogado ng magdalo. Para hindi tayo sabihin hindi sarili natin salita. Abogado ng magdalo. Ibig sabihin mga historiador niya ginalo. Si Alfredo Saulo, tapos si Dr. Isagani Medina. Nung binabasa. Ito yung mga historian na kaya sinabing abogado kasi maka Emilio Aguinaldo. Katunayan yan. Ang sabi pa nga dito nung isang board member ng NHA dati, si Dr. Samuel K. Tan, sabi, bagamat hindi inilihim ng may akda ang kanyang pagkiling sa paninindigan ng mga humahangat sumusuporta sa katwiran, karapatan at kapasyahan ni General Emilio Aguinaldo bilang halal na pinuno ng Himagsikan, binigyan din niya ng mahalagang pansin at diiran kaluwagan ng iba't ibang pananaw at katwiran ng kabilang panig. So makita dito, ibig sabihin dito, litaw dito na inamin niya. Hindi naman siya nagsinungaling. Oo, may pagkiling talaga. Kumbaga, ito po yung reader niya. Nagbasa nung hindi ito yung si Dr. Isagani. Ibig sabihin, ito yung komento niya. Hindi nilihim ni Dr. Isagani yung kanyang pagkiling. So makikita ninyo, ito naman itong isa, ito mas matindi. Pag ito ang binasa ninyo, itong kay Alfredo Saulo, ito kumbaga mas matindi ito. Walang luwang-luwang ito. Talagang panik talaga yan kahit saan mo tignan. So, tinitignan ko yung kanilang mga pahayag. At tandaan niyo po, disclaimer po natin, ano mang opinion na maririnig niyo po sa amin, ay lalo na po ako, kumbaga, ang responsibilidad nito ay nasa akin. Yung wala pong kinalaman ng lugar na aming, kumbaga, lalo na po ngayon, hindi po ito sakop ng NHCP. Sarili natin itong pagpapahayag. Bigay ito ng konstitusyon natin. Malinaw po yan, malinaw. Malinaw tayong karapatan po natin kasi sa konstitusyon na humanap ng karunungan. Oo. Tsaka pag tinignan niyo yung Bill of Rights natin, pag tinagalog pala yun, katipunan ng karapatan. Sarap pakinggan. Oo, yung Bill of Rights. Oo, yung Bill of Rights. Katipunan ng karapatan. Oo, yun yung nung tinranslate nila. Kaya nagulat ako ang ganda ng pagkakalagay ng pamagat. So, ito, karapatan po natin ito. At sabi ko nga kay Patid na Robin na iniingatan natin magsalita ng walang batayan. Kasi, unang-una, meron tayo accountability, lalo na sa konsensya natin, na pasamain natin yung isang tao na hindi naman gano'n. Pero hindi mo rin maaalis na makikita sa amin, lalo na
meron kasing inapi. Di ba? Kumbaga parang gusto mo bang patas ang tingin natin dun sa pumatay at saka dun sa inapi? Hindi dapat. Hindi ano yun eh. Kaya, Tsaka yung ang masakit doon, yung inapi, yun yung nagre-represent ng 80% ng mga Pilipino. Yun ang masakit. Oo, kasi nadali siya nung 20%, yung mga elitista, yung mga sinasabi nating mayayaman. Nadali siya nun. Sorry, naputol kita. kaya pakikita ninyo, ang isa pang nabanggit ko nga kay kapatid na Robin, yung pagpunta niya sa Cavite, talaga palang kailangan pumunta ng Cavite ang Supremo. Dahil nakakuha sila ng impormasyon na susugod ang mga, kumbaga, yung pwersa ng Kastila pupunta doon. So, bilang, kumbaga, commander-in-chief, kailangan nandun siya sa, syempre. nandun siya sa labanan. Pwedeng wala siya doon. Nasa front siya. So, kumbaga, yung mga naging problema na sumunod, nandoon na siya. Katunayan, nasa bandang loob siya ng Batangas, tapos pumunta siya ng Cavite. So yun nga, nangyari dun sa Imus, wala silang napagkayarian, pero makikita na natin, meron ng intensyon. Kasi may sinasabi na silang, dapat kailangan revolutionary government sila, dahil kung hindi, para lang silang mga magnanakaw, parang yung mga tulisan. So, kumbaga, parang kung ikaw man si Bonifacio noong mga panahon, tsaka yung mga kasama mo, meron pa mahalaan eh. At hindi tayo mga magnanakaw at hindi tayo mga tulisan. Tsaka dapat alam na nung nila magdalo yun dahil parte sila ng gobyerno. Oo, katunayan, pumasok sila. Sumanib sila. Kung sila pala yung nakakaalam ng mas magandang pamahalaan, edi sana nagtayo sila ng sarili. Hindi sila pumasok. Hindi sila pumasok, diba? Katunayan, mga early na lang ng mga 1895 lang pumasok si Aguinaldo sa Katipunan. So, naghihirap na itong mga to bago pa nakataya na bago siya pumasok, di ba? No? Naghihirap na to at saka yung mga dadatnan niya nakaayos na. So, yun nga, Enero, nakatanggap ng sulat sila ang mga magdalo tungkol dun sa Padre Pio Pai, saka si Rafael Comingue, isang writer din yun na Kastila, na kumbaga nagbubukas ng tigil putukan. Okay. Ngayon, Pisto. Kaso, walang kamalay-malay ang mga ito na utos pala yun nung gobernador ng Colombia. Siyempre, parang yung dapat. Isang senyor de la Peña, itong senyor de la Peña, inutusan yung Fraile at saka yung nagsusulat na sa Kastila. So makikita niyo po dito, maaaring dun sa mukha nung paglapit kay Aguinaldo, wala silang mali, nagaling kay gobernador, kasama yun sa strategy na ginagawa ng mga Kastila. O nga naman, kung pwede nga naman pasukuin kita, nung hindi ako nagpapaputok ng bala, pera lang ang katapat, o kung ano lang yung kailangan mo, di ba? Mas madaling laban yun. Di ba? So, nasundan pa yun ng Marso 13, 14 at saka 17 bago mag-teros. Okay. Ito yung mga pangyayari. Ngayon, nalaman nito ng Supremo. Sinulat nila sa Magdiwang na may sinulat. Kumbaga sumulat yung mga Kastila, nilapit nila sa pamunuan ng Magdiwang. Kaso ang nangyari, hindi pumayag ang Magdiwang. Hindi sila makakapagpasya. Na may pisto. Oo, na hindi sila makakapagpasya doon. Ngayon, ang ginawa ni... Yun pala yung pinagtatalunan doon. Hindi na ipaliwanag yan eh. Basta ang sinasabi sa kasaysayan, kailangan mamagitan ang Supremo dahil merong hidwaan. Ito pala yung hidwaan. Ito yung actually... Ang magdalo gusto makipagpisto. Ang magdiwang, di pwede laban. Ayos. Kaya makikita niyo, nung binasa ko dito kay Dr. Isagani, yung pangangatwiran nila, kung paano nais nilang makipag-usap. Ang ginawa pala ni Kapitan Emilio Aguinaldo, tawag sa kanya kasi ng Supremo, Kapitan. So, sumulat siya ng lihim pati dun sa mga Kastila. Yun yung isang agenda sa Tejeros Convention. Meron sumulat ng lihim? Sumulat si Aguinaldo.
Diba, ayaw na nga na magdiwang. Oo. Ang ginawa ni Emilio. Meron katibayan yan. Eto may tala sila eh. Tingnan mo nga, matindi. Ang sumulat nito, abogado ni ano, ha? Oo, account ito ng Magdalo. Oo, account ito ng Magdalo. Kaya makikita nyo dito, medyo Meron nung ano, ayon sa libro, na ang sumulat ay historian ni Emilio Aguinaldo. Sumulat ng lihim si General Emilio Aguinaldo. ito po yung account niya. Tapos, ito po yung pinagkuhanan ni Isagani Medina. Galing yun sa ulat ng Supremo. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Ito po yung sulat, kasi medyo mahirap basahin. Sabi dito. Ito po yung ano. Ito yung mismong sulat yan yung ni sulat. Andres Bonifacio na sinasabi to. Na ito yan. naman pong libro, ikinote ito. Kinote Itong yan. libro to ang sumulat Maka Aguinaldo. Okay. Ganyan po yan. Ayan sabi, tungkol naman sa konbensyon na ginawa doon nung ika-22 ng buwan ng Marso, nakaraan, ang dahilan nito sapagkat si Kapitan Emilio ay nakatanggap ng sulat na nanggaling sa isang Eswita at isang Kastila, si Pio Pay at Rafael Domingue ang pangalan. Ang mga sulat na ito ay nagbabadya na tayo yung hihingi ng isang pagpupulong at nang masabi natin kung ano ang ating ibig. Ang dalawang sulat ay ibinigay ng mga taga-Imus sa mga puno ng magdiwang nakalakip ang mga bagay na hinihingi ng mga Kastila upang umangga sa pagkakasundo. Nangyaring hindi sumang-ayon ang mga taga-magdiwang. Sa matwid na ako'y o si Bonifacio sa wala sa Tangway at Look, nasa Look siya ng Batangas ng mga araw na yaon. Tanging sa rito'y tinanggihan nila ang pagdulog ng mga Eswita at Kumingge na kulang ng kapangyarihan sa mga bagay na ito. Nang tanggapin ng taga-Imus ang sagot ng mga taga-magdiwang, sumulat ng lihim si Kapitan Emilio Aguinaldo sa mga bayan na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga taga-magdiwang ukol sa kompromiso, balak na kasunduan sa tigil putukan noong Pebrero yan, na ibig So, niyang ano yun? gawin sa mga Kastila. Parang Tinabaho ibig sabihin, Oo. in-undermine na niya. Oo. Sinulatan niya yung mga grupo na nasa ilalim ng magdiwang. Oo. What? Ganun na nangyari. Ang una pala nang in-impeach yung magdiwang. Ano? Actually, hinatinan nila yun. Kasi yun yung isa, itong si Maria. Malinaw pa. Maraming salamat dyan. Nalinawan tayo. Kasi ito nga pong itong si ito po si Mariano Trias at saka si Emiliano Peyo de Dios. Sila ito po yung mga opisyal ng magdiwang. Okay. Sila yung mga Trias, magdiwang. Magdiwang to. Nasaan si Malbar? Malbar. Wala, banda doon pa si Okay. Ito, pinapakita ko lang po na itong sila Mariano Trias, sumanib na to sa Magdalo. Kasi nagkaroon sila ng problema. Ito yung mga nasulatan. Kumbaga, ito, pinersonal to. Pinersonal to eh. Pinersonal to. Kaya kumbaga, bago mag-terror sa convention, biyak na ang magdiwang. Kaya pag binasa mo ngayon itong isa, yan, yung kay Emilio Aguinaldo, to. Pag binasa mo to, ang gusto nilang palabasin dito, na ang magdiwang, buong-buo pa. Kumbaga, parang mas marami yung mga taga-magdiwang sa Tejeros. Kaya kumbaga, parang fair yung laban sa Tejeros Convention. Pero pag tinignan natin dito, nilatag ni Dr. Isagani Medina na biyak na ang magdiwang. Itong dalawang libro to, hindi sila nagkakatuma. Oo, eto kumbaga parang, eto como si Dr. Medina ay isang guro o profesor sa kasaysayan, di ba? Ginawa niya rin yung, kumbaga, yung responsibilidad niya, nilatag niya rin yung iba't ibang mga datos. Kumbaga kahit na may panic siya, nilatag niya. Kesa naman dito, talagang matindi yung pagkakasulat nila. Talagang gagawin mo santo si Aguinaldo pagka ito ang binasa mo. Okay. Kaya kumbaga, pagka binabasa natin itong mga bagay. Pero silang dalawa mismo na Maka-Aguinaldo, hindi sila nagkasundo sa punto. Oo, dahil kasi, kumbaga, makikita nyo, iba yung sinasabi ng isa eh. Doon sa iba eh, no? Kasi ganito yan, pagka totoo kasi ang sasabihin mo, hindi dapat magko-conflict yun. Wala dapat. Oo, dapat nalinis yun. Ang magko-conflict lang, magkakaroon lang ng tunggalian,
yung tama at saka yung mali, yung katotohanan, kasinungalingan, o parehas na kasinungalingan. Yun lang yung makikita nating problema. Kumbaga, kaya pagka binabasa natin, ako tinitingnan ko kung paano yung estilo nila, ano yung prinsipyo nila, kung gaano sila kumbaga, ka-attach dun sa sinusulat nila. Katulad nung Revolt of the Masses, di si Agoncillo po ang sulat nun. Kamag-anak ko yun yung asawa niya Aguinaldo. Kaya kung makikita mo yung unang part ng pagsusulat niya, yung unang part ng pagsusulat ni Dr. Teodoro Agoncillo, di parang makabonipacio siya, di ba? Pero pagdating nung pagpasok na niya Aguinaldo, iba na yung pagtrato niya sa Supremo. Kaya makikita, mahalagang bagay yung yung hindi na nakasulat yung aalamin mo yung circumstansya. Saka yung mga yung mga tunay ng sumulat, hindi na yung author ang sumulat. Kundi sila Bonifacio na. Sila Bonifacio. Kaya malakas ang loob natin kasi ulat po yun ni Bonifacio. Ulat ni Bonifacio. Hindi mapagsisinungalingan niya. Tsaka yan, kumbaga makikita ninyo, ilang araw pa lang, isang buwan pa lang halos, bago pa yung pangyayari. Kumbaga, yung sugat ay ano pa yan, makirot pa habang sinusulat niya kay Emilio Jacinto. Tsaka yan, pagka malalim po kasi ang ang pagrespeto ng kasaysayan pagka personal na sulat. Kasi walang additives yan walang influensya ng author. Walang influensya ng author. Kaya ako kahit na bumibili ako ng libro, papakinggan ko yung opinion niya, pero titignan ko kung paano niya ginamit yung ebidensya. Parang yung pagturing ko sa'yo kasi yun lang ang tinitignan ko, yung ebidensya mong hawak. Totoo yan. Anong nangyari pala? Watak na, balik tayo. Watak na magdiwa. Yung mga si Trias saka yung isa, matindi ba yun? Matindi ba yun? Mga officer yun ng magdiwa? Oo. Talagang may... Mga next in rank yun may tao din sila. May tao din sila. Ang problema ni Mariano Trias, parang yung nangyari kay General Luna. Kasi di ba, nung dinisarmahan ni General Luna yung mga tao ni Aguinaldo, yung mga taga-Kawit, ang gustong pakinggan lang nun, si Aguinaldo lang. Si Trias, ganun din. Yung hawak niyang tao, ang gustong pakinggan siya lang. Si Trias lang. Oo, si Trias lang. Kaya kung baga, makikita ninyo, meron silang... Sino pang pinuno ba ng Magdiwang niyan? Sino ba si Magdiwang? Kailangan malinaw. Tao yan yung kumbaga, yung sa... Ang Magdalo, si Aguinaldo. Bali, parang ang nangyari po, kumbaga, yung chapter nila. Magdiwang ang pangalan. Sino yun? Yung Magdiwang kasi sila Mariano Alvarez. Si Alvarez kamag-anak ni Oriang. Nakamag-anak din pala ni Aguinaldo. Yan, kailangan. Kamag-anak din ni Aguinaldo. Tsaka yung isang anak niya, si Santiago Alvarez, yun naman kumbaga yung sponsor ni Aguinaldo sa pagpasok sa Katipunan. Tapos ito, sino to? si Santiago Alvarez. Okay. Siya yung nagdala kay Aguinaldo. Kapatid ba yun? Oo. Magkakapatid din, Hindi, anak siya. Anak siya ni Mariano. May libro din yan Oo, yan. May memoir din siya. Ng Katipunan. Oo, siya rin. Okay. So, tuloy tayo doon sa... Ayan na po, no? Sa Tejeros na. Tejeros na po tayo, no? Paano mo na nakarating doon ng ilang araw? Ilang araw ba ang Tejeros Convention? Isa lang naman po yun, pero maghapon. Okay. Maghapon yun kasi pagka kinukwento sa kasaysayan, para siyang nagpuntahan doon, intended para mag-eleksyon. Hindi ganun. Unang-una, ang pangangatwiran ng Supremo dyan, hindi po pwede magkaroon ng eleksyon dahil kasi may gobyerno na nga. May gobyerno, tsaka hindi makakapunta yung ibang mga ibang lalawigan. Siyempre, parang kung baga national election yan. Lahat may boto. Dapat noong pa lang, pinapatupad na yung... gusto niya ipatupad yun. Ngayon, sabi naman nila, mayroon ng labanan, hindi makakapunta. Hindi na mahihintay. So, paano na-impeach? Dumating siya doon sa Pangulo, sa Supremo. Kailangan nila kasi. Kailangan nila ang imahe ng Supremo doon sa Tejeros Convention. Dahil kung plano nilang mag-eleksyon, hindi nila pwedeng gawin yun sa ibang lugar. Dahil walang visa yun. Kumbaga yung authority, kailangan, kung magpapalit ng kapangyarihan, kailangan yung present na authority nandoon, di ba? Sa Miss Universe nga lang. Kailangan yung dating Miss Universe nandoon, di ba? Ilipat pa yung corona, di ba?
So, makikita ninyo mula dun sa aspeto na yun, merong Ang tanong ko lang, paano nila nakumbinsi ang Supremo na pumayag? ano po eh. Malalim masyado yan. No? Unang-una, dahil nga, tandaan ko natin, ang isa talagang agenda. Kasi ang ganda ng sinabi mo, sa harap niya mismo, ini-impeach siya. Oo, dahil kasi Paano? Ba't siya pumayag? naghandaan siya eh. Ganito, nakita ko ang Supremo, siya eh. Kung malalim yung salitang kapatid sa kanya. Siyempre, kapatid niya pa rin yung mga yun, may tiwala pa rin siya. Sino ba naman ang mag-iisip ka ba na alisin ka, di ba? Yung lahat ng hinirap mo, di ba? Kumbaga kahit na utang na loob man lang di ba? Nung nagtatalo-talo sila kung maglalagay ba ng gobyerno, kung gobyerno ba ang katipunan. Tapos, ang isang account ko ni Oriang, may hakot. May pinapunta doon na sa pinapunta lang. Tapos, nung pinakita nga natin nung nakaraan yung dokumento ng Biak na Bato, yung Constitution ng Biak na Bato, meron nang nakahanda silang Constitution ng March 22, 1897. Di nakita nila yan sa Supremo? Hindi. Sinabi nila, ito nung... Hindi, eto, nakita lang natin ito nung inanda niya yung Constitution sa Biak na Bato. Ang sinabi doon, naka-ready na yun, nakahanda na yun, noong March 22. So makikita mo ngayon, bago pa sa TRS Convention pa lang, meron na silang Constitution. Di ba? Meron na silang inihanda. Kaya, yung ibig ko sabihin, siyempre, dumating si Andres Bonifacio doon para desisyonan yung bakit sumulat ang Aguinaldo. wala siya kasi. Oo. Wala siya Wala siya. Namunta ngayon sa usapan na maggobyerno ng agad. Dahil sa kapatid, pumayag ang Andres Bonifacio. Ang pagkakalarawan ng Supremo sa sulat niya kay Mil Jacinto, pinilit nilang makuha yung pamahalaan. Kung sabihin, talagang in-insist nila. Hindi. Ba't nga pumayag si Andres Bonifacio? Nakita ko po, como biyak ang magdiwang, nandun na magdalo, kumbaga, mas nakakarami yung cabinet. Nagkabotohan ba kagad? Sabihin, parang, di ba, sino ba may gusto ng bagong gobyerno? Ganun ba? Nagkaroon ba ng gano'n? Yun, Takasan ng mga kamag-anak. sinangayunan yun nung kinonsulta niya, kung yan ang ibig, sabi niya, yun yung nakalagay sa... Ayun, meron siya. Sinabi, kung yan ang ibig ng mas nakararami. Na hindi niya alam na, kumbaga, So, democratic pa rin ang nangyari. Kasi meron siyang kapangyarihan. Hindi niya alam na tinanim na yung mga nandoon na inaasahan nila na ang Andres Bonifacio ay papayag sapagkat yun ang desisyon ng nakakarami. Tsaka nakaplano sila. Katunayan nga, sabi ko nga, bago pa mag-TRS Convention, sinisiraan na rin nila ang... nakalakay na natin yan. Tapos, ang matindi pa doon, meron pang diwa na kumalat sa kanila na papayag ba sila na panguluhan ng hindi taga-Cavite. Kumbaga, kung taga-Cavite ka nga naman, diba? Kumbaga, medyo malalim sa iyo. Kasi syempre nga naman, mas gusto mo yung kalugar mo. Diba? Pero hindi kasi po na yung mga yan. Yung mga diwa fake, talaga. mga yan. Mga lang, kumbaga... Mga politiko. Mga sampay bakod lang na... Di pa paano ngayon? Kapatid? Di pumayag ang Andres Bonifacio. Sa kasunduan na gagalangin kung ano yung magiging resulta ng eleksyon. Yung oras na yan, handa na siyang bumaba. Yung pa sa sulat niya kay Emilio Jacinto. Sinabi niya ba na ano man mangyari, handa siyang bumaba? Kasi sinabi niya nga niya, galangin Nakikita ko, siyempre, bilang Pangulo, at bilang, lalo na, ikaw yung talagang merong talagang intensyon. Na maganda sa ng bayan. At wala ka namang nakikita pa na, kumbaga, kasing sidhi ng pagmamahal mo sa bayan, di ba? Masakit yun sa Supremo. Sakit yun sa kanya. Pero pinairal niya pa rin yung demokrasya. Pinairal niya pa rin yung demokrasya. Kasi lalabas naman siyang, baka lumabas naman siya na gusto lahat ng mga tao doon, nag-iingay na. Kasi naka-program na yun ngayon. Lalabas naman na siya lang yung may ayaw. Diba? So pinayagan niya na inaasahan niya. Kasi tandaan natin,
walang, kumbaga maraming informasyon ng Supremo tungkol sa nangyayari na sa Magdiwang. Yung mga kinalat, yung lihim nga eh, sinulatan eh, di ba? Oo, marami ng konfrontasyon na nangyayari dyan bago yung Kumbaga nilihim na eh, inihanda na yung mga tao eh. So, syempre, meron pa rin pag-asa hindi naman nawawala ng pag-asa ang Supremo. dahil may pag-asa May pag-asa nga siya na siya pa rin ang mahalal, syempre, di ba? Natural yun eh, natural yun sa isang tao, lalo na may malinis ka namang intensyon. So, nakita nyo dito, nung nagkabatuan, ang ulat na sabi ni Oriang, ito nakatawag ng pansin. Si Oriang to, si Oriang, yung asawa. Ang asawa, sabi niya gano'n. Si Apolonio Samson, meron mga bumubulong kung sino yung iboboto. Merong bumubulong kung sino po yung iboboto. Ngayon, kung tawid-tawid lang yung sabi, nabulungan yung Apolonio Samson na kung sino yung iboboto. Si Emilio Aguinaldo nga. Ibig sabihin, meron talaga silang black propaganda. Kumbaga parang nagkamali ng sinabihan, kasama nila Bonifacio. Pero wala bang sa sulat ng mga katipulero nun, nagkabayaran? Wala namang ganun. Wala naman. Baka kasi yan din ang lolo ng bayaran ng eleksyon eh. Kasi ito, lolo ng impeachment eh. Merong bayaran, nakita kong bayaran, kaso hindi hindi monetary, parang kapangyarihan. O di ano pa rin. Doon meron pa rin tumakbo na yung politika. Tumakbo na yung politika dahil kasi ang naging pangalawang pangulo na nun si Mariano Trias. Na Magdiwang. Magdiwang dati. Makikita ninyo na politika talaga ang Supremo. Diba? Nakaplakado yung nakaplakado yung... Hanep, Oo, hanep. Tsaka meron dito... Lolo pala ng lolo lahat yung teros na yan. Oo, Kaya ebidensya. Dito kasi, meron ako napansin dito na hindi naman natin buong kabisado ito, no? Meron ako kasi dito na proposal na meron ng mga opisyalis na nakahanda tong sa IMUS pa lang, meron ng Tol, tubig sige po. Ito yung Baka akala nyo alak na. Ito yung gusto ni Aguinaldo na maging pangulo, si Delberto Evangelista. Pangulo na. Siya yung pinopropose niya na na Totoo ba yan? manok nila. Kunwari lang yun. Pero gusto din niya sa Pangulo. Makikita natin siya yung lumitaw eh. Kumbaga parang maraming sinabi, sino yung gumawa? Di ba? At pag tinignan mo kasi yung mga halagang pangyayari sa kasaysayan natin, wala si Aguinaldo. Pag tinignan mo yung pattern, yung sa kamatayan ni Luna, wala siya. Pinapunta niya sa Nueva Ecija, wala siya. Pati yung pagwawagayway ng bandila sa Kawit, wala rin siya dun. Pero pinapakita sa atin, siya yung nagwagayway, di ba? Wala siya, nasa headquarters siya na Cavite. Kaya makikita ninyo, walang original na picture. Nilagay pa sa 5 piso yun di ba? Walang original picture nun na nagwagay ng bandila si Emilio Aguinaldo. Dahil wala nga siya dun. Ang nagwagayway nun, Bago na naman to. Marami ka na namang dito, sinek pare. may dokumento niyan. Ibig sabihin, pati yung Central Bank, pinagloloko tayo dun sa 5 piso na yan. Oo, yun nga ang may dokumento naman. Ang nagwagayway kasi nun, ang nandoon, si Ambrosio Rianzares Bautista. Okay. Si Mang Ambo. Siya yung nandoon. Siya yung nagbasa ng declaration. Maganda, isang araw, pag-usapan din natin Kaya makikita ninyo yung pattern, wala siya. Pero, kumbaga, yung outcome, para siya sa pa din ang panalo, para sa kanya. Para sa kanya. Okay, So, itong teros na to, gaya nga nung nabanggit ko po sa inyo. Alam mo, nakikilabutan lang ako kasi parang nangyayari ngayon same, di ba? Ginaganon si Lenny, Vice President. Pero iba naman yung anyo na nasa ito po makikita ninyo. Pareho naman. Makikita nyo. Ngayon, ang ginagawa nila, dahil kinakausap nila yung international scene, yung mga banyaga. Ganun din ang ginawa nito nila Aguinaldo. Di ba kinausap yung mga Kastila? Nakikipag-unay nakikipag-unay din sa... Nakikipag-unay. Kaya, kumbaga,
Eto, mga nakalatag sa kasaysayan. Yung kasalukuyan, titignan, hindi mo i-invento eh. Ganun yung pattern eh, di ba? Ganun yung pattern. Pati yung pattern ng bago i-impeach si Bonifacio, siraan mo na. Pareho-pareho. Oo, siraan mo na, di ba? Gamitin mo na. Kumbaga, kung ngayon yan, ginamit mo na yung social media, ginamit mo na yung media, para nga naman pagkadating ng eleksyon, sira na yung tao. Di ba? So ngayon, kailangan makita natin talaga, sabi ko nga eh, hindi yung pamahalaan ng, lagi kasi natin tinatarget yung pamahalaan. Kailangan kasi yung mga mamamayan magkaroon ng kamulatan dito sa mga bagay na ito eh. Para alam nila, pagka ganito ang kinikilos, pandaraya ang papunta nito. Kahit na ano pang i-offer sa inyo, eh lalo na kung sila naman ang nasa pamahalaan dati, di ba? Sinasabi nila ngayon, sila yung ito yung dapat na gawin, ito yung dapat ginawa niyo yan noon, di ba? Hindi katulad ngayon na sabi mo nga, magkakaroon tayo ng republika ng impeachment. Lahat na gusto i-impeach eh, di ba? So, pagka pumayag tayo, kung dati nagawa nila kay Bonifacio yun, na-impeach ang Supremo, eh ngayon, doon tayo pumayag na ganun din yung gawing proseso. Di ba? Sa Pareho-pareho proseso. Yung demokratikong pamamaraan na gusto mangyari ng Supremo, nakikita natin, nakapattern naman niya yun. Di ba? Pwede naman magsalita lahat eh. Di ba? Ngayon, dun sa pangyayari sa Tejeros na yun, como nagkabotohan na nga, Si Trias ang Vice President. Posisyon na. Yung, di ba? Kumbaga, yun yung... Ang sakit sa Andres Bonifacio, nakalain mo, hindi ka man lang naging Vice President. Oo. Kasi kung makikita mo, dinaw nila talaga ng dinaw. Dinaw nila. Hanggang, hindi pa nga tumigil. Hindi pa nga tumigil. Ito ang isang mahalagang punto. Napagtanto ko lang nung mga ilang araw. Nung naboto ang Supremo bilang Secretary Interior, di ba? Meron pa na naman nag-impeach na naman. Oo, hindi pa nakakasumpa. Doon sa Pangulo, yung maliit na position na lang doon sa DILG ho yan. DILG na nga lang, may nag-impeach na naman, dapat na yung may pinag-aralan, dapat yung abogado, si Daniel Perona, dapat na may pinag-aralan. Kung buhay lang siya ngayon, no? Pakitanong mo nga kung tapos ng pag-aaral si Emilio Aguinaldo. Pakitanong magandang ano yan ha? Magandang ano. O ipaliwanag mo nga sa amin. Diba? Si Aguinaldo ba ay tapos sa pag-aaral? Diba? Tignan natin, diba? Sinasabi nila. Nung binasa ko yung biography niya dito, kay Alfredo Saulo, kailangan siyang bayaran ng tatay niya para mag-aaral. Nabayaran siya ng pera para mag-aaral. Kahit yung knowledge... Sinusuhulan. Ganun na. Kumbaga, kung makikita ninyo, parang ganun na nga, di ba? Kahit yung Noli at Pili, sinasabi ng biography, hindi nabasa ni Emilio Aguinaldo. Yung sinasabing naggising sa mga taong bayan, hindi nabasa nun, ha? Oo, yung sinasabi ng biography ni Aguinaldo. So makikita ninyo, ang Supremo, nabasa niya yan. Nabasa niya yung mga biography ng mga presidente ng Amerika. Tandaan po natin na Espanyol po ang pagkakasulat niya. Nabasa ni Andres Bonifacio. Binasa niya yung mga yan. Tapos meron pang bagong lumabas na dokumento. 21 anyos ang Supremo. Buhay pa ang kanyang mga magulang. Kasi ang turo sa atin, 14 anyos. Oo, namatay na. Kung buhay pa yung mga magulang ng Supremo ng 21 anyos siya, kapag-aral siya. May pagkakataong makapag-aral pa siya. Yun yung tinitingnan namin na isang anggulo. Kasi kahit na si Emilio Jacinto, hindi niya, naglo-rin siya eh. Di ba? Pero nakita mo naman yung talino nila. So kaya sinasabi ni Bonifacio, sabihin mo nga dito kung sino ang mga maaalam at sino ang marurunong. Sinabi niya kay Terona? Sinabi niya yun. Doon sa pagkatapos ng hindi naman kagad na nagalit. Hindi kagad hinamon ng duelo. Kaya makikita ninyo dito na makatwiran yung sinasabi ng Supremo, di ba? Dapat, kung gusto nyo talaga ng patas na usapan, dapat sinabi mo rin sa Pangulo mo yan. Nung si Emilio Aguinaldo, dapat sinabi mo, kailangan yung mas abogado rin ang kailangan. Di ba? Pero nakita ninyo, hindi nga ganun yung nangyari. Tapos ang mabigat pa dyan,
Yun yung sinasabi ko po sa inyo na ano, yung sinasabi ko po sa inyo na, ito, isang biography pa rin ni Aguinaldo. Ayan. Biography ni Aguinaldo. Oo, sinulat si ni... Ate Guy ang nandito. Oo, si Ate Guy. Kumbaga, hati-hati ito na mga artikulo Okay. Kumbaga, ginawa ni Nick Joaquin, si Keanu de Manila. Si Nick Joaquin ang Oo, gawa si nito. Keanu. Okay. Wala akong pamalay-malay na makakakita ko dito ng isang kahindig-hindig na impormasyon na mula mismo, kinote niya galing mismo kay Aguinaldo. Sabi niya dito, the presidency of the first Filipino government was the gift of Tejeros to Emilio Aguinaldo on he says, 26th birthday. Regalo. Pa-birthday pala. Yan, nakalagay Ayan po, nakalagay po yan. Kung gusto niya ng kopya ng ano, pipicture namin ito. Sinulat ni Nick Joaquin. Nick Joaquin. Si Nick Joaquin hanggang sa mamatay ang Emilio Aguinaldo. Nandun siya. Na-account niya lahat yun. Kaya pati yung mga huling salita ni Aguinaldo, meron siyang kinagawin. So, Nag-abot silang dalawa. Oo. Kaya makikita ninyo, pati yung relasyon ng nagsusulat, tinitignan ko kasi. Kasi pagka tinignan mo yung relasyon ng nagsusulat... Wala naman kayong relasyon ni Marcelo del Pilar. Kaya masyado ang mga... Medyo matindi na yung relasyon namin. Bloodline? Bloodline? Gano'n. Ano po kasi, medyo iba yung takbo ng dugo natin pagka inapi. Okay. Hindi sa dugo. Hindi sa dugo. Sa pinaglalaban. Pinaglalaban. Okay. Inapi sa kasaysayan. Hindi nabigyan ng karampa hanggang ngayon. Hanggang ngayon ay ganun pa rin ang ginagawa sa kanya. So kaya ito, nililinaw natin, yung ibang mga gusto magsabi, maglabas naman kayo ng ano. Huwag natin sila intindihan. Hindi natin iniintindihan yung mga sa kasaysayan, dapat hindi nagkokontrahan. Contribute lang. Contribute tayo ng contribute. Parang ang ginagawa po ng ating The Great King Cortez, contribute lang. Pag nag-contribute kayo, kailangan may ganito. Mahalaga po yung katibayan. Okay, mabalik tayo. Ano nangyari sa dalawa? Nung sinabi ni Bonifacio na ilabas mo dito, may alam. Wala naman siyang maituturo na solid sila doon na, di ba? Hindi naman sila advanced, sila grupo nila Rizal, baka pwede pa, di ba? Hindi naman, di ba? So, doon pa lang, kung sabi ko namumuro na to si Tirona. Alam kasi merong kinuwento si Agoncillo na nakuha niya kay Pio Valenzuela. Sabi gano'n, nagkaroon pala ng pagkakataon na gusto makipagtalo ni Tirona pagdating sa kasaysayan ng revolusyon. Kay Bonifacio? Kay Bonifacio. Sabi sa kanya ni Pio Valenzuela, alam ko abogado ka, pero pagdating sa kasaysayan ng revolusyon, hindi mo tatanungin ng Supremo. Sabi sa kanya ni Pio. Nasa report of the masses yun. Ang galing, ha? Kaya makikita dito. Antipatiko pa talaga to si Tirona. Ano to parang mayabang na tao, mayabang. Mga childhood friends ng Aguinaldo. Kaibigan talaga nila. Sino ba ang mga lahi ngayon yan? Ako talagang kaibigan talaga ng Aguinaldo, yung kuya niya. Yung namatay, yung Daniel Tirona. So, kumbaga, makikita nyo dito, kung ano rin yun, nag-aral din ng batas yun. So, gaya ng nabangitan, sa bahay ng Nocol, nagkaroon na sila ng kwento ng Supremo. Dahil na yung paninira na ginagawa niya, kinumpronta siya. So, eto na naman. Nakakalalaki na, di ba? Nakakalalaki na. At malubha pa yung sugat. Susundatan mo na naman ng ganung sistema, di ba? Kaya, kumbaga, nagkaroon ng konfrontasyon. May nagsasabi na inamon siya ng duelo. Di ba? Meron naman nagsasabi na binulutan na lang, binulutan na lang, diba? So kung ano man yung nangyari doon, makikita natin dito, tandaan ninyo, ang isang eleksyon, kailangan yan gagawin ng nasa ayos at saka may karapatan. Yun ang resulta. Nasa karapatan pa ng Supremo kung ipapawalang bisa niya yun. Ano ginawa ng Supremo? Sabi niya, ang sabi ng Supremo, mananatili na lang yung dahil sa hindi sinunod yung palatuntunan nung halalan, nung eleksyon, hindi wawalang bisa niya. Hindi wawalang bisa niya. Pagkatapos na walang bisa, ano nangyari? Ang nangyari doon, umalis na sila, di ba? Umalis na sila. Yun yung may binabanggit silang dokumento na yung Acta de Tejeros, yung March 23, na pinawalang bisa nila Bonifacio yung nangyari sa Tejeros.
convention. Samantalang, ito namang sa kabila, nanumpa naman na si Aguinaldo. Anong ginawa? Anong nangyari kay Andres Bonifacio? Nabalitaan niya, siyempre. Posibleng hindi niya nabalitaan ng... Kasi hindi sila naman... Na-impeach na siya, di ba? Na-impeach na siya. Hindi naman kasi real time nun eh. Kumbaga parang kung nasa bandang indang ng Supremo, di ba? Doon ba siya kagad tumakbo sa indang? Mula dun sa... Alam ko, dun siya papunta dahil kasi papunta siya ng ano eh. Batangas eh. Batangas eh. Akala natin ba Maynila eh. Okay, paresan, hindi pa. Batangas siya, yung pinakamalapit na daan. Ang isang nakakabahala sa akin, yung sulat ni Bonifacio ng Abril 24, meron siyang kasamang 1,000. Nakatipon ito. Meron siyang 1,000 kasama? Kaya medyo maganda itong hihintayin ng mga kababayan natin dahil kasi medyo kung 1,000 ang kasama ng Supremo, dun sa sulat niya, sulat kamay niya talaga, no? Hindi nila basta-basta makukuha ang Supremo ng walang labanan. Saan galing yung 1,000? Kasama, may kasama siya eh. Kumbaga parang... Nasaan sila nung Tejeros? Nung sa Teros, nandito sila, pero nung nandito sa Indang, may kasama na siya. Kasi papunta na nga sila. Dumating na yung mga backup, gano'n. Meron ng ano eh. Ngayon, para masupin mo yun, kailangan mo ng greater force. Meron ba bang, bago ba siya dumating ng Indang, di ba, meron pang mga sinabing hindi na natapos ang paninira sa kanya. Na-impeach na siya, pero nandun pa yung nanunod ng baryo, marami. Meron. May mga pinapatay daw siyang pare, yun. Nanunod siya ng baryo, so gumawa sila. Tuloy-tuloy yung paninira na yun. Hanggang sa makarating sa... Tapos yun nga, nagkaroon pa ng Naik Agreement, yung kinausap niya sila Pio del Pilar, at si Noriel, na yun yung sinasabi nila na ano. Naik Agreement? May pang After niyang ma-impeach? Acta de Tejeros muna, tapos may Naik Agreement pa. Ano yung Naik Agreement? Yun yung usapan na kung saan na kung sino man ang lalaban doon sa, kasi ang instruction ng Supremo, kung ano yung sa magdalo, sa magdiwang, mananatiling kayo. So nag-establish sila ng kasunduan na walang lalabag doon. Kung sino yung lalabag doon, paparusahan. Sino itong ka-agreement? Si Noriel? Sila Pio del Pilar. Sila Pio del Pilar yung... Pio del Pilar? Yung isang general din na... Ba't ikaw Bulacan yan? Hindi naman. Iba to? Ito yung Naik Agreement, yan. Hindi ka mag-anak ito ng Gregorio del Pilar? Hindi. Iba po ito, iba to. Okay. So, taga saan to si Pio? Ito ang pagkakaalam ko, bandang ano to eh. Sa Makati to eh. Taga medyo... Manileño. Okay. Pumunta sila ng ano, ng Cavite. Ang kasama niya si Noriel na taga Nueva Ecija. Si Noriel, hindi... Taga Nueva Ecija yan, di ba? Si Noriel, sila yung kinausap ng Supremo, tapos ang paliwanag sa kanila. Pero ano itong mga to? Katipunero, siyempre. Kasama nila sa Katipunan, sa Cavite. So, ito mga to, kinausap ng, kwento lang. Under ito ni Bonifacio, hindi to under ng Magdiwang, itong dalawang to. Yung tinitingnan ko po kung tinitingnan ko kasi Magkano kasama ba pa nila sila? Kasama pa siya, nakakausap pa ni Bonifacio di ba? Ibig sabihin, nandun pa siya sa side nila Bonifacio. Kaso nga lang, medyo... Pero si Noriel, di ba humuli sa kanya? Ito nga rin mga taong to, yung Consejo de Guerra na binuo. Kaya makikita nyo po, mabigat talaga yung pangyayari kung marami ng sumbong. Nagkaroon pa ng agreement Na dito dapat, sa mga to. Yung persa nila Bonifacio, tsaka sa mga to, nagkaroon pa ng Kaya nahuli. Kasi sila Noriel din ang ano nga yan di ba? Sila ang nag-try, sila ang naging husgado. Yun po yung binabanggit natin. Medyo, yung nabanggit po sa atin ng ilang mga bagay nung pinag-aaralan ko, iba po yung nakita ko Ang nakita ko, tinrayan nila ang Supremo
nang wala ang Supremo. Teka muna. Abangan mo yan. Teka muna. Tapusin muna natin doon sa na-impeach. Natanggal. Pinalitan ng Magdalo. Siniraan. Nagkaroon ng agreement na wala yung eleksyon na yun. Hindi sinunod. O yun sa akta yun. Ito sa Nike naman, kumbaga parang kung sino yung lalabag dun sa status quo. Ibig sabihin, mapaparusahan. Umuwi ng Indang, papunta ng Batangas. At ang sabi, maraming katipunerong nando doon. 1,000. 1,000. Oo. 1,000 yung nandun. Paano nahuli at nakuha ang Supremo na may kasamang 1,000 katipunero? Yan ang susunod ba? Ako yun ang susunod natin dahil kasi, kaya po natin binabanggit no? Ito bang sulat nito ni Andres Bonifacio, pwede mo ba itong ma-post sa... Pwede. Yung malinaw. Yung Pwede kasi natin lagyan, meron na ako nakuha na nakaano na siya. Oo, para mabasa natin Mabasa. kasi nandito yung sikreto eh. Yung pinag-usapan po natin ngayong araw na to, napakaganda po natin na ma-post ko to, ma-repost ko para mabasa namin lahat. Kasi sa ngayon, medyo malabo na din kita ng Lolo Brad. Medyo mahirap-hirap na rin itong At ang sulat pala ng sapagkat ang karamihan sa pulong na ito'y sinungaling. Okay. Kaya yun po yung nangyari. Tapos, yung papahapayawan lang natin sila ng kapiraso, meron ng hatol sa Supremo bago nila hulihin. Ganun. Meron ng hatol. Kumbaga, fabricated na lahat. Lahat, talagang na. Kaya makikita niyo yung isang marker dun sa Abril 26 pa lang. Patay na. Nakakatakot naman yan kasi parang ganyan din ang ginagawa nila ngayon sa Pangulong Duterte, di ba? Parang sa international community, parang Pinapatay na. Oo. Kasi Sobra na lahat. sabi nga nun, pinapatay ng bibig ng masama ang kanyang kapwa. Nakakapatay yun, yung character assassination. Kaya kailangan alam mo yung facts alam mo yung mga datos. Diba? Yun yung sa ating pag-aaral, no? Yung sa ating pag-aaral, dahil kasi yung unang biography ni Bonifacio, yung sumulat ng 1911, 23 pa lang, may hatol na sa Supremo. Bilang na ang araw niya. 23 pa lang. Ng Marso? Ng Abril. Abril. Okay. So, ngayon, nagkaroon ng initial na pag-aaral dito si Dr. Derry. Sa kanya naman, mga 23 pa lang, pinatay na ang Supremo. Tinawagan ko siya personally. Kasi nakuha ko yung sulat ni Bonifacio. Dito, nagkakaroon na naman ng iba't ibang, sa bagay, doon mismo sa Maragondon, dalawa yung... Yun nga yun. Yun nga yun. Kasi kaya naman ako nagduda dun sa trial na pinapakita sa atin ngayon. Napatunayan kasi ni Agoncillo dun, may pirma dun, peke. Pirma ni Garcia, Panteon Garcia. Yung isang nakapirma Sino doon. ba si Garcia? Kasama yung sa Consejo de Guerra eh. Kasama nila Noriel. Oo, kasama nila Noriel yun eh. Napatunayan ni Agoncillo na hindi niya pirma yun. Tsaka sinabi ni Panteon Garcia, wala siya doon. Paano nakapirma? So, bilang pagtanggap kasi ng ebidensya, dapat, kumbaga sabi na, beyond reasonable doubt eh. Dapat wala kang pagdududa bago mo tanggapin eh. Binigyan nila ng bahid na merong daya yung... Kaya dapat questionin. Oo, dapat questionin. Pwedeng pag-aralan. Pwedeng Kasi, pag-aralan. at questionin. Tsaka pag tinignan mo yung pirma ng Andres Bonifacio doon, tsaka pirma nila magkaiba. Pag tinignan natin. Kasi, ikaw ba naman, pipirma ka pa ba ng may pag-asa kung papatayin ka na? Ginagamit niya kasi yung isang yung pirma niya na isa, ginagamit niya yan sa opisyal na gampanin niya bilang Supremo, pero kung bilang Pangulo. Bilang Pangulo, pero kung papatayin ka na, yan Ito ba yung sinasabi mo, yung mga sulat niya kay Emilio Aguinaldo, nakikiusap siya? Na marami siyang sa kulungan eh, may mga sulat siya kay Aguinaldo eh. Hindi. Sinasabi na bigyan siya ng pardo? Yung ba yung hindi. Walang ganun. Sinasabi mo na hindi nangyari talaga Wala yun. Walang nangyari yun.
Kasi Kaya kailan hindi humingi ng pardon. Oo, hindi, walang Tama ganun. pala si Enzo. Ang galing mo, Direk Enzo. Yan ang ginagawa namin unang Pangulo. May mga humirit niyan. May mga nagsabi niyan na hininaan na ng loob ang... pinakita pa nga doon sa painting, lumuluhod daw sa Oo. Di ba? Nakaluhod sa Supremo, at nakikipag-usap sa kanila. Oo, nag-iiyak. Buti na lang, Direk Enzo, ayos ka. Okay. Ayan, makikita niyo po dito, sa official na mga sulat ni Bonifacio, nilalagay niyo yung may pag-asa. Oo. Ikaw ba naman, kung papatayin ka na, lalagay mo ba yung pag-asa dun sa... Di ba? Kung talagang pirma niya yun. Kaya kung talagang pirma yun. So, ito yung mga pag-iisipan natin. Ang isa pa ho dun, nung nilatag yung yung sitwasyon ng Supremo, nung hinuli, mukhang hindi nila bubuhayin. Yun yung hinihintay ng mga kababayan natin. Saan ba ang tama ng Supremo? Makakarating ba sila ng kakarating pa ba ng naik? May tama na, ba? Pinag-hiking pa. Nakarating pa ng mga... Sabi, leeg ang tama. Doon sa Bonifacio, sinaksak ako sa leeg doon. Meron akong, pare, liliwanagin natin kung paano nagapi yung 1,000 na... Oo, kailangan natin maintindihan. Tsaka matindi pa. Oo, kasi napakamagandang aral yan. Sa ngayon kasi, alam mo naman, ang mga sumusuporta sa ating Pangulo, napakadami. Malaking lesson sa atin ito. Kung merong 1,000 nakuha yung Supremo, hindi pala sa dami yan. Oo. Sa strategy. Ano ang ginawang strategy ng Magdalo nung panahon? Medyo Next! Next episode na. Ngayon, mga mahal naming kababayan, malinaw po yun ang nangyari. Kaya po tinawag nating lolo ng mga impeachment. Ang Ito. Tejeros. Kasabihin lang natin. Yan. Oo, yan ang Tejeros, yan ang lolo ng impeachment. Hindi lang impeachment, pati yung sinasabing... Marunong ginawa sa election. Oo, pati yung influensya. Ginamit influensya para paninira, makukuha nagpalit ng nagbaliktaran, mga balimbing. Ito po ang lolo ng lahat. Kaya dapat tayo, makapunta tayo dyan. Ano natin ng lugar na yan, makapagdala tayo ng pare, ng Katoliko at Muslim, siguro kahit Hudyo, ma-bless natin yung lugar. Mawala yung sumpa dyan sa lugar na yan. At muli po, nagpapasalamat tayo, pare. Ay, ganda araw pa din po sa inyo. Salamat sa inyo kung mag-antabay. Kaya, dito sa pagkakataong ibinigay po sa atin ay magising yung makialam tayo sa kasaysayan natin. Meron tong kaugnayan sa kasalukuyan. Kung yung mga bagay na hindi nila nagawa, na ihanda nung nakaraan, makapaghanda tayo ngayon. Diba? Kumbaga, kailangan maging vigilant tayo. Hindi ko marami tayo. Kumbaga, pampante na tayo. Kailangan tayong patuloy na nag-aaral. Kailangan natin, kumbaga, tignan natin bantayan natin yung pangyayari. Dahil kasi, tayo din naman, pagka nagpabaya tayo, yung mga anak natin ng Dahil nagpabaya ako sila noon, tayo ay nagdurusa na ngayon ng 100+ years ng corruption, everything. Dahil sa kapabayaan ng 1,000 katipunan ngayon, bakit naman nakuha ang Andres Bonifacio? Ang nakikita ko po, kung hindi naman siya pinabayaan, pero may matindi silang ginawa, papakita natin. Yung kailangan mo makipaliwanag sa ngayon talaga, dahil hindi ko pa alam ang istorya. Medyo nagtatampo ko sa 1,000 na. Medyo may kalungkutan eh. Ngayon, siyempre po, okay ka na? Yung libro mo, teka, may bago tayong libro Nasaan yung bagong libro natin? Na kailangan natin ito. Ito po yung bagong libro ng ating kapatid sa Revolusyon. Ay, siyempre yung dungan ng Katipunan, nabasa ko na. Ngayon, hindi ko pa po ito nababasa dahil gusto kong itanong sa ating author, ano po para saan po ang libro nito? Una, ito po ba may kinalaman sa kasaysayan natin? At yung dunong na ibibigay sa amin. Ito po, pakinggan po natin ang author ng Dungan ng Katipunan, ng kasalukuyan pong pinag-aagawan ng mga mahilig sa kasaysayan. At ito naman pong kapatid natin ay handang mag-deliver sa inyo.
Ito mo kapatid, Opo. yung ipaliwanag. Ito po isang pangarap ng mga bayani natin na Pangarap ng mga bayani natin. Okay. Gusto kasi nila na maintindihan natin yung ibang wika eh. Okay. Kaya tayo hindi nagkakaintindihan, minsan may language barrier. So ito po ating libro na Pangunahing Pag-aaral ng Gramatika sa Pilipino, Ingles at Portuguese. Magsisilbi po itong tulay. Kasi pag nalaman mo yung wika nila, maiintindihan mo na rin yung karunungan nila, yung kultura nila, yung tradisyon nila. Oo, siyempre. Magiging ano lang po ito, tungtungan lang po ito dahil kasi ang susunod po nito, kasama na yung Kastila, kasama na yung wikang Hapon, di ba? Tsaka yung Chinese, yung naghahanap tayo ng mga makakatulong para kumbaga mapayapong natin yung kaalaman pagdating sa paggamit. Naniniwala ako dyan, kasi talagang yung mga nauna po nating mga bayani, linguist po lahat. Yun po ang pinagyayabang natin. Talagang maganda. Ba't Portuguese, hindi Spanish? Nagkaroon po kasi tayo ng pagkakataon makapunta ng Brazil. Okay. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makakausap yung mga tao. Portuguese pa na ang salita doon? Brazilian Portuguese. Kaya kung nagkaroon tayo ng karanasan sa kanila, at magkakaroon tayo ng magandang imahe ngayon sa Brazil. Kasi meron doon na nakakakuha ng wallet ng isang TV host pala na Pilipino, ibinalik. Galing. Kakaiba sa kanila. Bayani yan. Bayani yun. Na napaulat ito. Pinasinungalingan yung mga, naku po, yung mga kababayan daw natin doon sa ibang mga public official pa ang maninira sa sarili ng bayan. Isang normal na Pilipino, pinatunayan niyang tapat talaga tayo. Meron tayong katapat. Tapos nagkataon na TV, personality. Binigyan siya ngayon ng parangal. Pinakilala siya, nireport siya. At Pilipino, sinabi. Mabuhay kang Pilipino ka. Kaya kumbaga, ito po magsisilbing tulay sa atin. Nakakita ninyo, kaya sa harapan ninyo, inaalok ko po ang ating kasama. Akin na to. Akin na to. Nasa book launching ako nito. Pumunta pa kami ni Pinunong Rick Benson. Ang inaalok ko sa kapatid na Robin, kung ang security guard nakapagsulat ng libro, yung babang Robin Padilla ang hindi. Intayin niyo yan. God willing. Inshallah, sa tulong mo, kapatid, at sa dami ng iyong ebidensya. Gusto ko bang mahabol? Okay na po, at sa susunod na lang po, huwag kayong bibitaw dahil meron pa tayo, papatayin pa lang ang Supremo, tingnan natin kung ano. Paano na agapi ng papasalamat lang ako, regalo din sa akin ito. Ni King, kaninang umaga. Sabi niya, bilib ako sa ito, hindi ka madamot na tao. Kahit na iba ang sumulat, pero dahil maganda yung pagkakasulat, niregalo niya sa akin. Sabi niya, kapatid, basahin mo ito. At maganda din ang mga binanatan dito ni Adrian Cristobal. Kilala mo to? Nagkakilala mo ba? Mga batigang mga journalist yan, mga manunulat po talaga. Ikaw naman. Napaka-humble nito. Sobrang humble. Salamat to sa regalo mo sa 2 libro na to. Gusto ko lamang po magpasalamat sa, siyempre dito sa Katipunan Museum sa San Juan. Una kay dating Mayor J.D. Ejercito. Project niya ito at sana po ay magkaroon pa ng mga ganitong museum sa buong bansa. At para po maipakita natin sa mga kabataan na kinilala. Eto, ngayon ko lang masyado nga akong naging proud. Yabang-yabang ko dahil akala ko kami pala ang nagpapalaganap ng katipunan sa ibang bansa. Ang dami na po kasing katipunan ngayon. Nandiyan po kami sa Amerika, nandiyan kami sa Germany, sa Amsterdam, nandiyan kami sa Espanya. Hindi ko alam, noon pa pala yan. Sabi mo? Noon pa pala na may katipunan. Ang isa dyan, may ilalabas tayo ng dokumento sa Hong Kong. May katipunan sa Hong Kong. Rowena, komandante, mabuhay. Siyempre, si Luz, nandyan yan sa Hong Kong. Marami tayo dyan. Si Helen, mga katipunan na yan sa Hong Kong. Meron tayo sa Canada din.
Oo, marami tayo. Dami na pala. Oo, marami tayo. Hindi ba ako na-late ng pagdating? Eksakto. Eksakto ang dating mo. Oo, eksakto. Kaya po muli, maraming salamat po sa pinaglabanan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa kapatid nating gwardiya na kabaro mo. Oo nga. Kahit ang aga-aga. Nangiistorbo kami. Lalo na po sa National Historical Commission. National Historical Commission. Sa lahat po ng sumubaybay, maraming pong salamat. Abangan niyo po yung susunod na patungkol naman kung paano nahuli. May 1,000 bataan. Medyo naguluhan ako doon. Yun po, maraming salamat mga mahal namin katupunero, mga mahal namin kababayan sa buong daigdig. Lalo po ang ating mga bagong bayani. OFW, nakapatuloy yung pagbili ng libro mo. Nakikita ko eh. Oo nga, nagulat po ako. Salamat po sa inyo. Salamat po sa pagpakinig. Ayan po, napakaganda pong libro niya. Dungan ng Katipunan. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Katipunan. Ay, ko, maraming salamat sa iyo. Medyo ginulo mo ako doon sa 1,000, Brad. Kababasa ko lang. 1,000? Paano yun?